Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang bumabagyong palakpak para po sa ating Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah. Karapat dapat pong sambahin, purihin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. At samahan niyo po ako as we declare and as we speak to ourselves this morning, as we focus, as we study the Word of God. Sige po, sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Lord, ngayong umaga po, nandirito po kami. Sa kabila po, Panginoon, ng anumang mga hadlang, nandirito po kami. Meron man po mga effort, meron man po mga ginagamit ang kaaway, nandirito po kami. At nawa nga po, Panginoon, yung pagtungo namin dito, hindi po mawala ng kabuluhan, hindi po mawala ng saysay, kundi ma-accomplish mo po, Lord, ang plano mo at mensahe mo sa bawat isa sa amin ngayon pong umagang ito. Mangusap ka, Lord, buksan niyo po naman ang puso't isip namin, puspusin mo po ng banal na Espiritu, Panginoon, ang lugar na ito. Puspusin mo po ng Espiritu ang bawat tagapakinig ngayong umaga, maging ako po na inyong pong tagapagmensahe, inyo po nawang mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Lead us, Lord God, in the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Narito po tayo makaupo. Minsan po, pag nagkakaroon po kayo ng problema, pag nagpapakakaroon po kayo ng mga decisions na kailangan ninyong gawin, kapag kayo po ay nalilito sa buhay, meron na hubang nagbigay ng advice sa inyo at ang sabi po niya sa inyo, ang kailangan mo lang gawin is follow your heart. May nagsabi na ba ng ganun sa inyo? O kayo mismo, nakapagbigay na ba kayo ng advice na may nagtatanong, ate o kuya, may pinagdadaanan ako eh, ano ba ang dapat kong gawin? Nasabi mo na ba sa kanya? Simple lang, follow your heart. Alam niyo po, maraming tao, yan po ang motto sa buhay. Follow your heart. Yan pong kanilang prinsipyo. Yan pong nag-guide sa kanilang mga decision, sa kanilang mga lakad. Ito po yung kanilang pinaka-compass para malaman po nila yung tamang daan at ang tamang direksyon. Ito po yung parang maliit na tinig na nangungusap sa kanila. Kaya sinasabi po nila, yes, I will follow my heart. When I am lost, ang dapat ko lang gawin para maging tama ang direksyon ko is to follow my heart. May problema lang po dyan. There's only one big, major problem about that proposition. Alam niyo po kung ano yun? Hindi yun ang sinasabi sa Bible. Wala ho kayong mababasa sa Bible, pagbalik-balik na rin naman natin sa Hebrew, sa Greek, sa Aramaic, sa Latin, walang sinasabi sa Bible that you should follow your heart. Pastor, kung walang sinasabi sa Bible that I should follow my heart, ano ang sinasabi sa Bible? Ang sinasabi po sa Bible, ang napamagat din naman po ng mensahe natin ngayong umaga, ito po ang sabi sa Bible, do not follow your heart. Ha? Sigurado ka, Pastor? Hindi ko dapat sundin ang puso ko? Tingnan natin kung ano po sinasabi sa Bible. Jeremiah 17, verse 9 to 10. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Hindi ho ako may sabi niyan. No, Bible, yun pong binasa natin. Ito po ay karugtong actually nung nakaraan po natin na pag-aaral a few weeks ago. That's why we are dealing with this passage this morning. According po sa binasa natin sa Jeremiah chapter 17, why should we not follow our hearts? Bakit daw po hindi natin dapat sundin ang ating mga puso? Lalo na ho yung mga tao dyan na lagi na lang emotional. No, yung mga tao dyan na lagi na lang nakatingala, nagde-daydream. No, yung mga tao na lagi na lang po nag-overthink. Bakit hindi natin kailangan sundin ang ating puso? Una po sa lahat, because our heart is sick. Ang ating po mga puso ay may sakit. Ano blood pressure niya? 200/160.
Kapag ka ganyan ang blood pressure mo, no, kahit nga hindi 200/160, kahit 140/90 ang blood pressure mo o 130/90, hindi mo dapat sundin ang puso mo. Kapag ka ganito ang blood pressure mo, at ang sabi pa nung may sakit, nagkikrave ako sa chicharon. Bibigyan mo ba siya ng chicharon? Hindi. Nagkikrave ako sa asukal, sa bagoong. Bibigyan mo ba siya? Hindi. Bakit? May sakit ka na nga. Hindi ikaw ang dapat masunod kasi meron kang sakit. O ikaw ba nasa ospital, kung anong gusto mo, ikaw ang nasusunod. Pag sinabi mo sa doktor, wag niyo akong turukan, hindi ka tuturukan. Wag niyo ako hiwain, hindi ka hiwain. Ayoko ng gamot na yan. Ikaw ba masusunod? Hindi ikaw masusunod dahil ikaw ay may sakit. No, hindi dapat nasusunod ang may sakit, maliban na lang kung mamamatay na. Gusto mo na chicharon? O, lapangin mo ang chicharon. Total 200/160 ka. Maya-maya, ma-stroke ka na. Di, huling chicharon mo na siguro yan. Pero, kung gusto mong mag-survive, kung gusto mong gumaling, do not follow your heart because our heart is sick. Yung binasa po natin na verse kanina, ang puso daw po natin ay walang lunas ang sakit. Now, remember the verse kanina, walang lunas. May sakit ang puso at walang lunas. Mabuti pa ang cancer na dadaan sa radiation therapy. Mabuti pa ang cancer, nakukuha minsan sa chemotherapy. Pero ang puso, ang sabi kanina, wala daw pong lunas ang kanyang sakit. Ano ba alam natin ng mga sakit sa puso? Hypertension, ano ba? Bradycardia, arrhythmia, tachycardia, ano pa, myocardia, basta mayroong word na cardia, ano, yung mga sakit po sa puso yan, mga rheumatic heart disease. Ang dami-dami pong uri ng sakit sa puso. Pero buti na lamang po, merong doktor sa puso. Di ba? Cardio. Buti merong cardiologist na doktor sa puso. Pero ito pong sakit ng puso natin, hindi ho kaya ng doktor. Hindi ho kaya ng losartan. Hindi kaya ng amlodipine at di kaya ng telmisartan at kung ano-ano pa mga nebibolol, mga dami ko alam na gamot. Ano? Pag tumatanda ka na, alam mo na mga gamot sa sakit sa puso eh. No? Hindi kaya ng mga doktor ng mga gamot. Kasi ang sabi po sa Bible, walang lunas ang sakit na ito sa puso ng mga tao. Kaya po hindi dapat sinusunod ang puso. Si Jesus, naglista po siya sa Bible ng mga sakit sa puso. Meron po niyan. Matthew 15, verse 19. Di ba sabi? Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Okay, hindi masasamang kaisipan. Sa puso nanggagaling. Ano ba? Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, meron pa ho, ano pa? Pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Akalain nyo, sa puso pala lahat ng gagalingan. So yung puso natin, punong-puno ng mga uri ng sakit, pero hindi yung physical na sakit, kundi mga uri ng sakit na spiritual, emotional, kung ano-anong sama ng loob, kung ano-anong galit, pati raw pagpatay sa puso ng gagaling. Paninirang puri, kapag ka nag-i-slander ka raw at naninira ka ng kapwa, sa puso daw ng gagaling yan. Kapag tayo raw po ay merong masamang kaisipan, ano bang masamang kaisipan? May sama ka ng loob, pinagpaplanuhan mo siya negatibo, puro sa puso daw lahat ang nanggagaling yan. Okay, yan ba ang gusto mong sundin? Follow your heart? Follow your heart, edi nakapatay ka. Follow your heart, edi nagsinungaling ka. Follow your heart, edi kung ano-anong ginawa natin, pangangalunya, pakikiapid. You do not follow your heart, mga kapatid. Do not follow your heart. Ang puso, pinanganak tayo, maganda naman yung puso. Parang tayo po, di ba? Nung pinanganak tayo, bihira naman yung mga may pinapanganak na may sakit sa puso. Di ba? Merong butas yung puso, merong mga mitral valve prolapse, no? Mga bihira yung ganyan. Karaniwan po sa atin, pinapanganak po na maayos naman yung puso. Pero bakit po, pag tumatanda tayo, nagkakasakit tayo sa puso? Physically. Ba't tayo nagkakasakit sa puso physically? Alam niyo ba kung bakit? Dahil doon sa mga pinagngangat-ngat natin. Sa mga pinagkakakain po natin, naiipon po lahat sa puso yan. Kapag tayo po tumatanda na, puro cholesterol na yung puso natin. Puro plaque, puro blockade yung puso po natin habang tumatanda tayo. Spiritually, yan din po ang nangyayari. Kaya sabi po sa Luke 6:45, the good man brings
good things out of the good stored up in his heart. So, yung daw mabuting tao, inilalabas niya yung mga mabubuting bagay na naipon sa kanyang puso. But the evil man brings evil things out of the evil stored in his heart. Nasa puso daw niya, naipon kasi. Kaya ang puso mo po, ba't di mo dapat sundin? Baka punong-puno ng pait. Baka punong-puno ng bitterness. Punong-puno ng sama ng loob. Punong-puno ng galit. Pagkatapos, punong-puno ng ganitong masasama sa kalooban, tapos, you will follow your heart. Ano kaya mangyayari pag sinunod mo ang puso mo kapag ganoon ang estado ng puso po natin? Now, our heart is sick. That's why the Philippine Constitution demands na pag ang presidente ng Pilipinas may sakit, kailangan i-declare niya yung sakit niya. Nasabi po sa Article 12 or Article 7, Section 12, sabi, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Kasi noong nakarang administrasyon o mga nakarang administrasyon, may sakit na yung presidente, ayaw pang ipaalam. Yung pala, nagpapatakbo, hindi na yung presidente. Binubulungan na pala ng asawa ng presidente. Oh, ito ang gawin natin, ito ang ganyan. Hindi na pala siya yung presidente. Yung ibang tao na pala nagpapatakbo. Yung presidente, pirma ng pirma. Yung pala, hilo. Yung presidente, hindi na alam kung ano yung pinipirmahan niya. So because of that, hindi ho pwede na ang may sakit ang magpatakbo. So let me ask you this question. Sino ba nagpapatakbo ng buhay mo? Puso mo? Siguro mula ngayong araw na to, now we know, ang puso na yan ay may sakit. Hindi ho yan pwedeng pagkatiwalaan at hindi ho pwedeng yan ang magpatakbo sa buhay po natin. Susunod ka ba sa may sakit? Kapag ang puso natin ang sinunod natin, always remember, hearts are not designed to lead. It is designed to follow. So, hindi yan dinisenyo para tayo po ay pangunahan ng puso. Dinesign po yan para yung puso ang susunod at hindi po tayo ang susunod. So, pangalawa po, una sa lahat, don't forget, our hearts is sick or our hearts are sick. Secondly, why not follow your heart? Because our hearts make irrational choices. Ano ibig sabihin ng irrational? Kabaliktaran po yan ng rational. Hindi yung rasyon, hindi yung rasyon ng pagkain. Ano? Rational. Ibig sabihin, logical. Ibig sabihin, nakauunawaan. Ang puso daw po natin makes irrational choices. No, mga desisyon na wala raw pong saysay na mali ang mga desisyon po ng puso natin. Jeremiah 17 verse 9 and 10. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Sabi sa Jeremiah 17:9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Hindi daw maintindihan ang mga pinaggagawa at pinag-iisip at pinagkagugustuhan dito mga puso ng tao na to. Mga kapatid, hindi marunong magdesisyon ang puso. Titing ko yan. Say that with me. Sabihin nyo nga, sabay-sabay tayo. Hindi marunong magdesisyon ng puso. Ready? Go! Hindi marunong. Amen naman dyan. Talaga ha? Naniniwala kayo talaga ha? Hindi, totoo po yan. Hindi marunong magdesisyon ang puso. Tingnan niyo po itong susunod na litrato na ito. Meron po isang bata. Ano gusto ng bata? Kutsilyo. Yung gusto ng bata. Dinudukwang niya yung kutsilyo at itong bata na ito talagang feel niya. Gusto ko ng kutsilyo. Actually po, ang pinramp ko dyan, granada eh. Sabi ko dapat, make an image na yung bata dinudukwang yung granada. Ayaw pumayag ni ChatGPT na granada, masyado raw violente. So kutsilyo na lang. So pumayag naman siya pero hindi pa rin mukhang kutsilyo, mukhang plais. So dinudukwang nung bata yung kutsilyo at tignan niyo yung expression ng mukha niya. Ano itsura niya habang dinudukwang niya? Gaano niya kagusto yung kutsilyo? Di ba? Intense yung pagkagusto niya sa kutsilyo. Ilalaban niya. I-defy niya ang kanyang magulang para lang sa kutsilyo na ito. At tignan niyo po yung mga nasa likod niya na nag-aalaga sa kanya. Kita niyo yung facial expression ng mga nag-aalaga sa kanya. Gaano ka-intense. Ganon din naman, no? Talagang pigil na pigil din ng mga nag-aalaga sa kanya. Ayaw siyang pabayaan na damputin niya yung kutsilyo. Pero siya, ilalaban niya talaga na dadamputin niya itong kutsilyo na ito. Sino ang tama sa kanilang dalawa? Siyempre, ang tama, yung nakatatanda. Bakit gusto nitong bata na damputin yung kutsilyo? Because
His heart makes irrational choices. Ang mga bata po, hindi makadesisyon ng tama kasi sinusunod po nila ang kanilang puso. Dahil doon, dadamputin niya ng plancha kahit mainit. No, dadamputin niya yung kumukulong mantika dahil nakikita niya ang ganda ng tumatalbog-talbog habang nagpiprito ka ng galunggong. Kaya dadamputin niya yung kumukulong mantika. Hindi niya alam, masama sa kanya. Yan pong isang anak ko, hindi ko na sabihin ko sino, si Nathan. Ito pong isang anak ko, ako po yung nagkakater. No, naggagawa ko ng mga letter cutting, ganyan. Nilapitan, saya pa siya. Dinakma yung cutter. Hiwa ang buong kamay. ER ang kinalabasan namin. Pero bata pa siya noon. No, mga pa lang siya noon. Mga 2 weeks ako siguro yun. Hindi, mga 2 years old pa lang siguro siya nung nangyari yun. No, hindi mo pwede, hindi papayag magpapigil, ipipilit ang gusto. Yung pang isang anak ko, si Mika, total, binubuking ko na rin lang naman sila. Nung bata yan, yung plancha, gustong dakmain. Ayokong payagan. Ipinilit, gustong dakmain yung plancha. Sabi ko, sige, dakmain mo. Dinakma yung plancha. Edi lumaki yung kamay niya, nasunog yung kamay niya, natuto yung bata. No, pero ang point po natin is hindi marunong magdesisyon ang puso. Kaya hindi po natin sinusunod basta-basta o hindi natin sinusunod lagi ang puso. Okay. Ano ang dapat? Pag-ibig o pag-aaral? Ano ang dapat? Pag ang tinanong mo, magulang, ang sasabihin, pag-aaral. Kaya nga kami nagpapakahirap ng tatay mo, ginagapang ka namin sa pag-aaral eh. Kasi importante ang pag-aaral. Pero pag ang tinanong mo, yung mga anak, mga bata, elementary, lalo po, alam nyo ngayon, mga grade 3, grade 4, may boyfriend, may girlfriend. Grabe po ngayon, iba hong panahon talaga ngayon. Pag sila sinabihan nyo, pag-ibig o pag-aaral, iiyak pa yan pagka hindi mo pinayagan mag-jowa. Kukwestiyonin ka pa niyan. Bakit hindi pwede? Kukwestiyonin ka ba? Hindi ko nila naunawaan. Pero alam niyo po, ang dami na hong na-trap dito sa bagay na ito. Ano inuna ng marami? Pag-ibig o pag-aaral? Pag-ibig. Ano nangyari? Dahil inuna ang pag-ibig, ano nangyari sa pag-aaral? Hindi nakatapos. O pagkatapos, ano nangyari? Nabuntis. At pagkatapos mabuntis, nagpakasal silang dalawa, kung nagpakasal man, pero minsan hindi pa nagpapakasal. At nung silang dalawa na ay magkasama, biglang natatauhan. Biglang nakikita nila, ang hirap pala nitong pinasok natin na to. Mali pala itong ginawa natin. Bakit kaya natin? Bakit kaya natin ginawa yun? Biglang natatauhan. Kasi ang sinunod, yung puso. Do not follow your heart. Yung mga youth na nandito ngayon, do not follow your heart. Really, believe me, hindi kayo dadalhin sa mabuti kapag sinunod natin o sinunod ninyo ang inyong mga puso. Actually, maski naman hindi mga bata lang, maski matatanda. Yung iba, inuuna? Kabet o pamilya? Bakit may mga tatay, iniiwan yung pamilya para sa kabet? Kasi, inuna ang puso. Heart. God is love. Kaya dito ako, sa aking kabet, love one another. Ang basa niya, love another one. Kaya dun, nagpunta sa kanyang kabit. Alam niyo po, eto, sa totoo lang naman, mahirap kalaban ng puso. Yun ang picture natin kanina, imagine niyo anak niyo yun, na dalaga o binata, inaabot niya yung jowa niya, tapos ikaw, hila ka ng hila. Wag anak, hindi pa panahon para dyan, bata ka pa, masisira pag-aaral mo, masisira buhay mo. Sino ang nananalo karaniwan? Yung magulang o yung anak pagdating sa love? Oo, totoo. Hindi nananalo ang magulang. Yung magulang, iiyak na lang. Kawawa naman. Wala namang magawa yung magulang. Hindi naman niya mabugbog. Makukulong siya. No, hindi naman niya matakwil. Mahal niya. Hindi naman niya patigilin sa pag-aaral. Kawawa naman. Walang magawa yung magulang. Pero ang totoo po, ang ending talaga, ang kawawa, yung bata. So, do not follow your heart. Meron itong sakit. Sabi natin kanina, at alam nyo ba kung anong pinakasakit ng puso? Bulag.
ang puso ay bulag. Tulad ng love, di ba? Love is blind, ang puso ay bulag. Kilala niyo po si Samson. Siyempre naman, alam naman din natin kilala si Samson. Sino ang jowa ni Samson? Si Delilah. Mabuting babae ba si Delilah? Hindi. Saan niya dinala si Samson? Di ba? Itong Samson, biniyayaan ng Diyos ng hindi pangkaraniwang lakas, super lakas ang Samson. Walang makatalo sa kanya, maski leyon. Hindi siya matalo. Maski army, hindi siya matalo. Sino nakatalo sa kanya? Isang babae na mahal niya. Yung secret niya, hindi niya sinasabi maski kanino. Pero kay Delilah, gupitin mo lang yung buhok ko. Inilabas. Bakit niya sinabi kay Delilah yung secret niya? Inilambing. Alam niyo, sabi sa Bible, ito sabi sa Bible ito talaga sinabi ni Delilah. Hindi mo ako mahal. Yun, hindi ko na alam ganun tono. Pero yun ang sabi sa Bible. Sabi niya kay Samson, hindi mo ako mahal. Ayaw mo sabihin sa akin yung secret mo. Sabi ni Samson, papatunayan ko sa iyo, love kita. Eto yan, pag kinalbo mo ako, mawawala yung lakas ko. At yun nga, kinalbo nga, pagdating ng mga kalaban, huli itong Samson na ito. Kasi sinunod ni Samson ang kanyang puso. Mga kapatid, do not follow your heart. Your heart is sick. Your heart is blind. Your heart makes irrational decisions. Hindi marunong magdesisyon ang mga puso po natin ng tama at ng mali. Ang mga puso po natin ang madaling maligaw. Ang ating mga puso. Kaya nagagalit si Jesus Sabi ni Jesus, Hebrews 3:10. Kaya nagalit ako sa lahing ito. Sa Bible yan Kaya nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, ang puso nila ay laging lumalayo sa akin. Ang Diyos ang may sabi po niyan. Nagagalit ako dito sa lahing Israel na ito. Itong mga tagasunod ko, itong mga followers ko, itong mga believers na ito, nagagalit ako sa kanila. Bakit? Kasi ang puso nila laging lumalayo sa akin. Papalayo, napakadali pong linlangin. Napakadali pong iligaw ng puso. At palagay ko, naranasan po nating lahat yan, madaling madistract ang puso. Parang tayo, di ba? Alam niyo madaling madistract? Yung dadamputin mo yung cellphone mo, pagkatapos sabi mo, magbabasa nga ako ng daily devotional. Tapos pagdampot mo ng cellphone mo, pag open mo, Facebook ang open mo. Tapos meron nag-message, Messenger na open mo. Pagkatapos meron kang check, Google yung na-open mo. Hanggang mamaya nakalimutan mo na yung gagawin mo. Na-distract na po na na-distract. Ganyan po ang nangyayari sa matatanda. Ganyan ang nangyayari sa mga sa mga nagsi-cellphone. Yung gagawin mo, nalilimutan mo. Nangyayari po sa akin yan, minsan papasok ako sa isang kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, ano nga ba kukunin ko? Nadidistract. Diba? Pagbukas mo ng ref, ano nga ba kukunin ko? Nadidistract po tayo. Ang puso daw po natin ay napakadaling madistract. Yan daw po sakit ng puso nating mga tao. Madali tayong lumayo sa Diyos. Yan ang puso. Listen to me mga kapatid. Ang puso natin mas gusto na lumayo sa Diyos. Ang puso po natin, parang pag nagdadrive ka, na bitiwan mo lang yung manibela, lilihis, liliko yung sasakyan. Yung puso po natin, para ikaw yung driver, may nakita kang kung ano man, lumiko, andali. Kaya po pag sinabi, pag nagmamaneho ka, isang paa mo raw nasa hukay Totoo ho yun. Kasi sa totoo lang, maidlip ka lang 5 seconds, natulog ka 5 seconds. Diba? Hindi pwede na magmaneho, kailangan nakafocus ka. Yan daw po ang puso natin. Para ka nagdadrive, ang dali niyang mababangga ang buhay natin. Kasi ang dali niya pong malito. Ang dali niyang mahila, ang dali niyang mahigop. Ngayon, gusto mo si Lord. Pero maya-maya, iba na yung gusto mo. Ngayon, nararamdaman mo, Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo. Pero hindi. Nawawala. Pagka bigla may lumitaw bigla na kung anong bago, naliligaw po tayo. Mga kapatid, matigas ang ulo ng puso. Hard-headed, stubborn ang puso. Ayaw magsisi. Romans 2 verse 5. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ang puso mo'y ayaw magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad ko sa iyo sa araw ng pot ng Diyos.
Matigas daw yung puso. Ayaw daw magsisi ng puso. Alam ng mali, tinutuloy pa. Ayan ang puso. Alam ng immoral, itutuloy pa. Alam ng illegal, tataya pa rin sa wedding. No? Alam ng mali, alam ng masama sa sarili, alam ng masama sa kapwa, tinutuloy pa rin. Dahil yan po ang puso natin. Kaya sa totoo lang, kung meron po dito, nagbibisyo pa, nagsusugal pa, nag-i-scatter, nagkakasino, no? Kung meron dito, mga online sugal pa din hanggang ngayon, o nagyoyosi pa din, o naglalasing pa din, tingnan nyo ako, masama sa'yo yan. Masama sa pamilya mo yan. Itigil mo. Kaya mo ba itigil? Hindi ko kaya itigil, pastor. Exactly. Kasi yung puso mo ayaw pumayag. So do not follow your heart. Okay? Malinaw po yan. Hindi marunong magdesisyon ng puso. Ikatlo po, why not follow your heart? Because our hearts cheat. Cheat. Mandaraya ang ating pong puso. Jeremiah 17:9. Ito'y mandaraya at walang katulad. Mandaraya daw ang puso natin. Tignan natin ito susunod na picture po na ito. Yan itong picture na ito. Yan ang mandaraya. Lalagyan ko sana ng S-line yan sa ibabaw. Pero kulang na ng space Lalagyan ko ng red dapat yan sa ibabaw. Kulang na ng space. Kaya nga merong kanta, sana dalawa ang puso ko. Alam mo namang klaseng kanta yan. Sana dalawa daw yung puso niya. Isa nga lang gulo na ng buhay mo. Dadalawahin mo pa yung puso mo. Gusto nyo ba na makipag-partner sa mandaraya? Of course not. Di ba? Hindi na tinatanong yan. Gusto mo ba na ang jowa mo mandaraya? Gwapo naman. Hindi pa rin, di ba? Hindi pa rin. Gusto mo ba mayroon kang negosyo? Tapos yung kanegosyo mo, mandaraya? Hindi. Maski nga estudyante ka sa school, gusto mo ba masasama ka? Meron tayong school project, groupings. Tapos ang kasama mo sa project, dadayain ka, ikaw ang magtatrabaho. Tapos sila, tagapaypay. Tapos ikaw yung gumagawa ng thesis. Ayaw mo nung ganun. Feeling mo, nadaya ka. Ang sama sa kalooban kapag ang feeling mo, naisahan ka. Pero yan po ang puso ng tao. Mandaraya ang puso natin. The heart is a cheater. Paano po tayo dinadaya ng puso natin? Paano tayo dinadaya? Ano yung mga binubulong sa atin ng puso kaya nadadaya tayo? Ano binubulong? Ano ibinulong ng puso kay Eva at kay Adan at nadaya sila? Sabi ng puso kay Eva at kay Adan, masarap yan. Good for food. Diba? Magandang tignan, masarap kainin, at makakabuti sa iyo yung bunga na yan kapag kinain mo. So itong Eva na to, sabi ng Diyos, wag. Pero sabi ng puso niya, kagatin mo yan. Kinuha niya, kinagat niya, and of course, sharing is caring. Kaya ibinigay niya rin sa kanyang asawa. At dahil po doon, eto po tayong lahat ngayon. Siguro kung hindi kinagat ni Adan yon, puro babae lang ang kailangan ng salvation. Kasi si Adan, hindi niya kinagat Kita niyo po yun, naisahan na mandarayang puso niya itong si Eva. Hindi po siya pinilit ng ahas. Hindi po siya pinoses ng ahas. No, na siya wala siyang choice kundi kakagat. Hindi. Hindi po siya itinali. Tapos inginab-ngab yung mukha niya hanggang makagat niya yung bunga. Hindi po. Na-convince siya sa puso niya at siya mismo in her own will, kinagat niya yung bunga. Yan ang ginagawa pong pandaraya ng puso sa atin. It tells us to follow our emotions. Sinasabi ng puso natin, sundan mo yung emotion mo. Diba? Kung ano yung nararamdaman mo, yun ang tama. Mali ang standard na binibigay po ng mga puso natin. It deceives us. Sabi po ng puso natin, sasaya ka. Kapag kinain mo yan, sasaya ka. And in a way, totoo naman, kapag kinain mo yung ice cream, sasaya ka. Pagka kinain mo ulit yung cake, sasaya ka pa rin. Pagka kinain mo yung donut, sasaya ka. Pero pagkatapos mong sumaya, may diabetes ka na. Dahil sinunod natin yung mali. Di ba ganyan tayo lalo na yung mga may edad na dyan. Kilala ko kung sino kayo.
Pag may edad na, di ba, hawak-hawak mo yung barbecue, kakainin ko ba yung taba o hindi? Tapos sabi ng puso mo, minsan lang naman, konti lang naman. Sinunod mo yung puso mo, kinain mo yung barbecue. At pagkatapos mong kainin yung barbecue, habang inumuya mo, ang sarap talaga, juicy. Itong barbecue na to, ang bango ng barbecue. Pero pagkatapos po nun, kaganyan ka na sa dibdib mo, losartan, losartan. Ganun ka na. Kasi bigla nag-shoot up na bigla yung BP mo. Yan ho tayo eh. Akala natin masaya, sexy. Okay, pag kilala ka ngayon sa kanya, hi, ako nga pala si Jonathan. Pastor ako. Masaya ka. Nung simula, binigay yung number, masaya ka. Pero pagkatapos po nun, eto na, lumilipad na ang kaserola sa bahay nyo, hinahabol ka na ng taga ng asawa mo, mamaya, mga anak mo, nag-rebelde na lahat, etc. Kagulo na. Masarap sa simula. Totoo naman, yan naman talaga ang puso eh. Yan naman talaga, masarap naman talaga simula. Pag sinunod mo siya sa simula, masarap naman talaga. Ilan sa atin dito yung pupunta ng SM, mamimili, gusto ko to. Tapos nung binili mo siya, ang sarap ng feeling mo, binili mo na siya. Pero nung inuwi mo na, tinambak mo na lang. Hindi yung panagamit hanggang ngayon. At mamaya, meron ka na garage sale. Nag-sale ka na, never been used. O kaya, used only once. Ganun lang. Ang dami mo sa atin, sinunod kasi yung puso po natin. Do not follow your heart. Mali po yan. At minsan po, tayo ay nililino ng puso kasi pinagtatanggol yung mali. Nakakita na ba kayo ng lawyer na pinagtatanggol ang mali? Ang dami niyan. No, minsan parang kasama po talaga yan sa sistema eh. Kasi syempre, may mali, may tama, ipagtatanggol ninyo kahit sa tingin mo mali ito. Mali siguro ito, pinagbantaan niya na papatayin eh. Siguro, pero kailangan ilaban ko, kunyari tama. Diba? Yan po ang panlilinlang ng atin pong mga puso. So, do not follow your heart. Yung mga rito, bata pa rito, if you are still young and immature. Pakitaas nga mga kamay dito ng mga bata pa, mga 25 and below. 25 and below, ha? Ayan, okay? Kaya po, yung mga nagpapakasal, required pa na mayroong parental guidance eh. Required pa na mayroong parental consent kapag ka nagpapakasal. Kasi hindi pwedeng ikasal kaagad yan eh, kapag ka ganyan. So, don't follow your heart. If you're still young and immature, kung ikaw ay elementary, nandun pala sila sa Sunday school. Kung ikaw ay college, kung ikaw ay high school, kung ikaw ay nag-aaral pa, kung ikaw ay pagpalagay na below 20, maski mga 22 years old, do not follow your heart. Follow your parents. Sundan natin yung ating mga magulang. Bakit po? Proverbs 22. Balikan natin. Proverbs 22:15. Folly is bound up in the heart of a child. Tagalogin natin yan. Sige nga kayo, tagalogin nyo sa sarili nyong translation yan. Kamangmangan, ano ba yung folly? Kahangalan ay nakatali sa puso ng isang bata. Ito po mga bata, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. So, ang mga bata raw po ay, ang ginamit na word dito, folly or foolish or foolishness. Yun po yung ginamit dito. Meron pa raw hong kahangalan ng mga bata. Totoo naman, di ba? Nakita lang natin kanina, isang bata, dinudukwang niya yung kutsilyo eh. Kasi nga, may kahangalan pa. Hindi pa niya alam ang tama at ang mali. At doon nakaraan po na nag-speak ako, natatandaan niyo po ba yung sinabi ko na prefrontal lobe at saka amygdala? Siguro hindi niyo masyado natatandaan yun kasi medyo technical term po yun. Although hindi naman siya gano'n ka-technical pagdating po sa psychiatry at sa psychologist. Meron po tayong tinatawag na, ulitin ko lang ito, dadagdagan ko lang. Amygdala, kung nakilala niyo si Princess Amygdala ng Star Wars, di ba? Amygdala ang pangalan niya. Natalie Portman. So yung amygdala na yon, it is the center of emotion sa brain po natin. The center of emotion yan, lalo na sa mga strong emotions. Yan o yung talaga sa mga intense emotion, siya ang in control, siya ang center nun sa brain natin. Well, sa unahan natin, meron po tayong prefrontal lobe.
or prefrontal cortex. Ito naman yung center of planning, of rationalism. Ito naman yon. Yung sa atin pong prefrontal, ito ang reasoning. Okay, tandaan niyo po yan, ha? Sa unahan ng brain natin, reasoning. Sa likuran ng brain po natin, emotion. Prefrontal lobe at saka amygdala. Kung may susulat niyo po, hindi ko kasi sinama sa PowerPoint. Ano ngayon ang koneksyon nito pong dalawang ito? Napaka-importante po ng koneksyon nitong dalawang ito. Ang mga bata ay napakabilis ng kanilang development ng emotional center po nila. Bata pa lang ho yan, nade-develop na ang kanilang emotion. At yun ang kanilang reasoning, ang bagal ng development ng reasoning. Kaya naunang nade-develop po sa isang tao ang kanyang emotion bago ang kanyang reasoning. Therefore, ang mga bata po, pag may gusto nilang isang bagay dahil sa emotion. Hindi dahil sa reason. Bawa, yung bata, bibigyan mo ng candy at saka pera. Anong kukunin niya? Yung candy, hindi yung pera. Diba? Kasi ang kanyang gusto ay yung masarap. Hindi niya naiintindihan ang reasoning doon sa pera. Kasi nga, bata. At ito pong amygdala na to, ito po ay mas dominant. Habang lumalaki po yung bata, lumalaki din yung kanyang emotions, amygdala, hanggang kanyang teenage years. Kaya mga teenagers po, yung mga nandito na teenagers, emotions ang nagpapatakbo sa inyo. Hindi reason. No, emotion. Kaya kapag ka napalo mo, maglalayas. Kapag ka napagalitan mo, maghihiwa ng siko. Yung mga naghihiwa kasi hindi na dito, sa siko naghihiwa. No, kapag ka, alam niyo yung ginagawa nila ngayon, nagtatampo, nagre-rebelde, nauna yung kanilang emotion bago yung kanilang reasoning. Kasi nga po, yung emotional center ang mas malaki kaysa doon sa prefrontal reasoning. Now, habang ang tao po ay tumatanda, at according po sa psychology, by 25 years old, develop na ang iyong reasoning. By 25. So habang wala ka pang 25, nagde-develop pa lang yan, pero by 25, nag-stable na ang reasoning mo. Mas malaki na siya ngayon kaysa, hindi naman mas malaki, pero kaya na niya ngayon pumantay doon sa emotion. Balanse na po ngayon yung emotion at saka yung rationalization, yung reasoning. Medyo ano po medyo technical ng kaunti, pero are you getting this? Simple lang naman siya. May balanse. Pag bata ka pa, mas mabigat yung emotion, magaang yung reason. Habang tumatanda ka, yung emotion mo at reason mo, nagpapantay na silang dalawa. Pero kahit matanda na po tayo, minsan po na-hijack pa rin ng emotion ang reason. Na-hijack pa rin niya, siya pa rin po yung nasusunod. Bigyan ko po kayo ng example. Kindergarten. School, mga bata, no? Sa school. Maski hindi kindergarten maski sa mga elementary, maski nga sa high school maski nga sa college Okay. Pagpalagay na natin, mga bata, elementary students, sila yung emotion. Okay? Sila yung nagre-represent ng emotion. Yung teacher ay nagre-represent ng reasoning. Yung teacher ang magsasabi doon sa mga bata, huwag kayong magulo. Maupo lang kayo, makinig lang kayo, susunod yung mga bata. Okay? Kung ano sabi ng teacher, kasi yung teacher yung reasoning So yung mga bata, okay, settle down, behave. Behave ngayon sila. Ano mangyayari kapag yung teacher lumabas? Kagulo sa loob ng classroom. Di ba? Alam natin yan kasi isa tayo sa magugulo. Nung bata tayo, nakasulat tayo lagi, noisy, number 1, escobido. Lagi ako nasusulat dyan nung bata ako Tapos cleaner kayo, yun ang parusa sa inyo, mga noisy. Pagka lumabas yung teacher, kagulo yung buong classroom, kahit college. Di ba? Pag dumating yung teacher, pagpasok ng teacher, behave uli yung mga bata. Yun po yung pinagkaiba ng emotion at saka ng reasoning. Ganun po tayo ng mga tao. Kaya dapat po, binibigyan natin ng priority yung reasoning. Kita nyo kapag malaki na, more than 25 years old na, pagka yan po ay bata pa, mga teenager, ang hinahanap po niyan, gwapo. Hinahanap niyan.
Nahanap niyan, hindi lang gwapo, kailangan medyo merong dating, hindi nahanap niyan. Pero kapag yan po ay mga 25 pataas na, ano na hinahanap niyan? Diba? Stable, yun ang hinahanap niyan. Merong desisyon sa buhay, merong direksyon, merong dreams, yun ang hinahanap niyan. Pero kung bata pa, okay lang yan, gwapo, pwede na yan. Kahit batugan, pwede na yan. Kahit na adik yan, pwede na, gwapo naman. Yan ang decisions ng mga bata. So, do not follow your heart. Sabi ko nga kanina, follow your parents. Ulitin ko, follow your parents. Kasi your parents know what is good for you, what is right for you, what is best for you. Sundin natin ang mga magulang natin. Ang dami na lang pinagdaanan ng pagkakamali. At matuto tayo sa pinagdaanan ng pagkakamali ng mga magulang natin. Pang-apat po, why not follow your heart? Because our hearts are corrupt. Corrupt. Jeremiah 17:9, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Talagang ginamit sa Bible yung word na kabulukan. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Like nung time ni Noah, nabulok ang puso ng mga tao. Genesis 6:5. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Palaro na inisip mga tao kundi kabuhungan, kasamaan, evil all the time. Ang ginamit po dyan. At hanggang ngayon naman po, maaari natin masabi, ang puso ng mga tao may kabulukan pa rin. Pag binigyan mo ng chance na makaisa, mang-iisa. Meron po akong kakilala, namili siya ng pamimigay niya for for charity, pagpalagay na. Mamimigay siya ng mga bigas for charity. Bumili siya sa SM ng mga pake-pake na mga bigas. 5 kilos, isang bag na ganun. Bumili po siya ng, example lang naman bumili siya ng 20 na 5 kilograms na bag ng bigas para pamimigay for charity. Nung binabayaran na po niya, okay, binayaran na niya, ayos na. Nung pag-uwi sa bahay, pagbilang niya, sobra. Sobra ng 5. 25 inaibigay sa kanya sa halip na 20 na bag ng bigas. Anong dapat gawin? Suli. Kasi pagka hindi mo sinuli, kawawa naman yung cashier. O kung sino man, sigurado may magbabayad noon. Hindi papayag si Henry C. na wala magbayad noon. So may magbabayad noon. Alam niyo po ang sabi niya, hindi ko naman pagkakamali yan. At hindi rin naman sa akin mapupunta yan. Pamimigay ko rin naman yan. Tama o mali? Mali. Namimigay ka na may nagsakripisyo na iba doon sa pamimigay mo. Mamimigay ka sa iba, di bigyan mo muna yung unang kawawa naman na magbabayad ng sumobra ng bag ng bigas na yan. Kita niyo po, pag may chance makaisa, ang puso, mang-iisa. Gano'n kaya? Dito kaya? Meron kayang ganun? Meron kaya dito na kung may chance makaisa, mang-iisa? Sana po wala. No, pagka alis mo rito, nakita mo may naiwan na cellphone, huwag mo sabihin na, blessing to. Hindi yun blessing. No, temptation yun sa'yo. So, huwag mang-iisa. Yan, kasi nga may kabulukan. Pero alam ko, nararanasan natin lahat yun. Naglalaban yung isip natin. Sosoli ko ba? O hindi? Sosoli ko? O hindi? Naglalaban talaga isip natin. Kasi nga may kabulukan yung mga puso natin. Kaya, huwag magpatalo at huwag magpalinlang sa puso. The heart is selfish. Always remember that. Ang puso po natin ay, mahal na mahal mo yan, mahal na mahal ka rin yan. Selfish, makasarili ang atin pong mga puso. Pagkainan. Umuuna ka ba sa pila? Okay, pagkainan, ikaw ba yung, doon tayo sa table, malapit doon sa pagkain. Ikaw ba yon? O ikaw ba yung kapag kakasal, pagkatapos bubunutin po namin, kung sino yung unang table. O, kailangan, kami, di ba? Alam niyo, pagkainan, iniisip naman natin talaga, baka maubusan ako.
Huwag niyo sabihin hindi niyo iniisip yon. Baka dapat makakuha ko kahit kaunti. Kasi nga, may selfishness talaga ang puso. Normal lang naman po yun. Pagka nakakita kayo, kunyari, pinicturean ko kayo, picture. Tapos pinost ko sa FB page ng church natin. Pinost ko, sino una nyo nga hanapin? Di ba? Ang una mo nga hanapin, sarili mo. Tapos pag yung picture mo, pangit, magagalit ka pa. Parang kasalanan ko pa na pangit yung picture mo. Kasi nga selfish tayo. Hinahanap natin lagi yung sarili natin. Gusto natin mauna yung sarili natin. Kaya po, ingat po tayo dyan. The heart is corrupt. Problema natin lagi yan sa gobyerno. Problema natin lagi sa leadership. Pag corrupt, walang nararating. Pati tayo, walang mararating kapag puso ang atin pong inuna. Our heart will not lead us to the truth. Napanood niyo ba yung Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean? Meron siyang compass. Medyo matagal na kasi ito eh. May compass po siya. Yung compass niya, marunong ba kayong gumamit ng compass? Sa north lagi nakaturo yun. So kung ako, naliligaw, itong bikutan, ano po ito south. Nasa south tayo. Kung naliligaw ako, titignan ko lang yung compass kung saan yung north. Kung yun ang north, bikutan south, di doon ako maglalakad. So alam ko na, hindi ako dapat doon, dito. Yun ang compass. Pero yung compass ni Jack Sparrow, hindi nakaturo sa north. Nakaturo kung saan niya gusto ang puso niya. Alam niyo ba kung kanino nakaturo? Kay Keira Knightley, doon sa Chicks. So, doon lagi sumusunod yung compass niya. Hindi rin sa kung saan dapat na puntahan ni Jack Sparrow. Ganyan ang puso natin. Inililigaw po tayo lagi ng puso natin. At medyo nabagabag ako nang nabasa ko po yung Ecclesiastes chapter 9 verse 3. Dahil ang sabi po niya, the hearts of men, moreover, are full of evil, and there is madness in their hearts while they live. Ano rin po ang laman ng puso? Nako, hindi maganda yung word na ginamit dito eh. Full of, of evil and madness. Ano ang madness sa Tagalog? Kabaliwan. Kanina, foolishness lang eh. Ngayon, madness, baliw, pang mental hospital. Yan daw ang puso natin. Punong-puno raw ng kabaliwan. So, isa pang sakit ng puso natin, psychosis. Merong kanta, Foolish Heart. Di ba? Sino nga ba kumenta nun? Tyler Perry yata. Foolish heart. Di ba? Sabi nga, you've been wrong before. Don't be wrong anymore. Sabi nung kanta. Kasi ang puso natin ay puno ng kabaliwan. Palagi ko ba na-establish na natin, do not follow your heart. Bakit? Dahil ang puso natin ay may sakit, corrupt, naliligaw tayo, selfish, at kung ano-ano pa, andyan na po yan. Pastor, ano gagawin ko sa puso ko? Minsan po, kailangan natin sundin ang puso. Kailan? When to follow your heart? Kailan? Jeremiah 17:10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. When to follow your heart? When it follows God. Follow only your heart if your heart follows God. Alam niyo po yung minsan tayo, church, aalis po tayo, di ba? Mga 5 sasakyan tayo, pupunta tayo sa kung saan. Di ba nagko-convoy tayo? Sunod-sunod tayo, ganyan, isang pila tayo. Kung magko-convoy tayo, at tama yung sinusundan mo, hindi ka maliligaw. Pero kapag mali na pala yung sinusundan mo, ba, naranasan nyo na ba yan? Nakabuntot kayo sa kotse kasi may patay. Yung pala ibang karo, yung sinusundan mo, lumiko, ibang patay yung sinusundan mo. Kung tama yung sinusundan mo, sige, sundan mo. Pero kung mali, wag. Ang puso raw natin, when it follows God, sundan mo yung puso mo. If it follows God, like David, sabi sa Bible, David was a man after God's own heart.
Ang ganda ng definition kay David. You can only trust your heart. You can't trust your heart unless it is after God's own heart. Yung gusto ng puso natin, paano malalaman? Yung gusto ng puso ng Diyos, pag yun din ang gusto ng puso natin, then go ahead. Pagkapareho kayo ng taste ng Diyos, pagkapareho kayo ng gusto ng Panginoon, lagi natin tatanong, ito ba gusto ng Diyos? Matutuwa kaya ang Diyos dito kapag itong pinili ko, kapag itong ginawa ko? Pagkapareho po tayo. Alam niyo, ang hirap nun pagka magkaiba ng taste. Naranasan niyo na ba yung nag-utos kayo? Ibili mo nga ako ng t-shirt, yung bagay sa akin. Tapos pag uwi niya rito, may dala-dala siyang t-shirt. Isa sa pinakamahirap po yan. Ang hirap magpabili ng t-shirt. Maski nga sapatos, ang hirap. Depende sa size, depende sa kulay, depende sa taste, depende sa trip, kung ano yung gusto mo. Diba? So, huwag kang magpapabili ng t-shirt kung yung tao na inutusan mo, magkaiba kayo ng taste. Magkaiba kayo ng gusto. Magkaiba kayo, hindi pwede. Ganyan din po yan sa Diyos. Sundin mo ang puso mo kung ang puso mo gustong sumunod sa Diyos. Bakit mo ba gustong gawin yan? Kasi gusto kong mag-glorify ang Panginoon. Sundin mo puso mo. Kapag sinasabi ng puso mo na dito tayo pumunta, kasi dito yung makakabigay ng kaluguran sa Panginoon, sundin mo ang puso mo. Yun lang yung tanging paraan. You can trust your heart. And then also, follow your heart. Psalm 119 verse 12. My heart is set on keeping your decrees to the very end. Sabi ni David, kaya siya sinabing man after God's own heart. Kasi sabi ng puso niya, ang puso ko nakatuon na sundin ka habang buhay. Sabi ni David, to the end, hanggang katapos-tapusan. Kaya si David, sinunod niya yung puso niya. And he became the man after God's own heart. And then you can follow your heart when it delights in serving God. Psalm 37, verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Now, bibigay ng Diyos yung desire ng puso mo. Kapag ka, you delight yourself in the Lord. Psalm 119, verse 111, your statutes are my heritage forever. They are the joy of my heart. Sabi sa Bible, yung mga pangaral mo, Panginoon, they are the joy of my heart. Natutuwa ang puso ko. Kailan mo pwede sundin ang puso mo? Kapag ka yung puso mo, lugod na lugod at fulfilled na sumusunod po sa ating Panginoon. Pag-enjoy. Pagka na-enjoy mo na at feeling fulfilled ka na dahil nakahanap ka na ng saya sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Do you know what it means? Nahanap mo ang meaning ng buhay dahil may relationship ka sa Diyos. Na-feel mo na may purpose ang buhay mo dahil sumusunod ka sa utos ng Diyos. Kapag ka na-enjoy mo, kahit nahihirapan ka, kahit may sakripisyo, natutuwa ka pa rin dahil sumusunod ka sa Panginoon. Pag nagbabasa ka ng Bible, para kang gutom. Inaaral mo. Pag nananalangin ka, para kang uhaw. Kapag ka you are delighting yourself in the Lord, then He will give you the desires of your heart. Minsan po, nalilito po tayo rito eh. Let me see. What gives you delight? Ano yung nagdi-delight sa'yo? Hindi ko alam kung ano Tagalog itong delight kasi eh. Pero ano yung nagbibigay sa'yo ng delight? Siguro, total, light naman siya. Saan nagliliwanag ang buhay mo? O saan ka sumasaya? Ano yung ginagawa mo? Na pag ginagawa mo, nalilimutan mo ang oras. Nalilimutan mo ang gutom. Nalilimutan mo ang pagod kapag ginagawa mo. Ano yan? Pagka tinanong ka naman, yung mga youth, sagot niyan, gaming. Online gaming. Nasa church na, nag-online gaming pa. Okay, saan ka masaya? Halimbawa, badminton. Badminton ka, oh. Di ba? Hindi ka, pagod ka na, pero gusto mo pa. Delight ang tawag doon. Delight po ang tawag doon. Passion, interest. Ginagastusan mo pa. Masaya ka sa motorsiklo. No, yung motorsiklo mo, kahit na may kakilala ko, nagmotorsiklo hanggang Baguio. Actually, meron dito hanggang Bicol eh, nagmotorsiklo. Hindi ko kaya yon. Pero siya, motorsiklo siya hanggang Bicol. Masaya siya
sa ginagawa niya. Gagastusan pa niya. Ito pa, bisikleta. Yung mga nagbibisikleta, yung mga bikers, alam niyo kung anong pinaka-biggest dream? Mag-tour of Luzon. Tour of Luzon. Ako nga, hindi ako makapag-bike. Ang ganyan na sa Arca South, ang sakit na ng likod ko eh. Tour of Luzon. Magbibisikleta sila, padyak ka ng padyak. Pero delight sa kanila yon. Absent pa yan, kahit umuulan, tuloy ang Tour of Luzon. Kasi delighted sila na gawin yun. Kapag ka ganun na raw ang nararamdaman mo, kung meron kang hobby, ano ba hobby mo? Kung may hobby ka na talaga namang masaya ka kapag cooking, di ba? Masaya ka, cooking, di ba? Ginagastusan mo pa, ayaw mo pa ng mga simpleng, kiyowa, gusto mo mga Elba, gusto mo mga Termador, ganun pa mga gusto mo. Yung hindi ka napapagod pag ginagawa mo, pagod ka, pero masaya ka, yun ang delight. Kapag ka ganun ka na daw kay Lord, sundin mo ang puso mo. Pag ganun na ang relationship nyo ni Lord, sundin mo ang puso mo. You are on the right track. Tama ang binubulong ng puso mo. Pero kung ikaw yung masuwayin, malayo kay Lord, magche-church lang, kailangan pang suhulan ng nanay, papangakuan ka pa, promise, pagkatapos natin mag-church, magpipizza hut tayo. Kung ikaw yung ganoon, do not follow your heart. Mali yun. Pero kung ikaw yung, Nay, Sunday na, mag-worship na tayo. Kung ikaw yun, you may follow your heart. Kasi ang puso mo talaga nakatuon sa Panginoon. Delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And if you delight in the Lord, pati yung desire ng heart mo, mababago. Di ba? May iba. Kapag ka ang delight mo, halimbawa kanina sabi ko, nagdi-delight ka sa badminton. Pag tinanong kita, ano ang wish mo? Ang sasabihin mong wish, ang gusto ko magkaroon ako ng championship. Yun ang desire mo na iba. Papunta doon. Kasi yun ang heart mo. Ganoon din po yun. If your desire is in the Lord, at binigyan ka ng one wish, ano kaya magiging wish mo? Pag ang wish mo, Lord, gusto ko world peace. Pang universe, pang Miss Universe, yung wish mo. Pagka ang wish mo, Lord, sana lahat ng tao ma-born again. Yun ang importante sa'yo, hindi na pera. Pag ang wish mo, Lord, I pray na yung mga kaaway ko makakilala sa'yo. Pag ang wish mo is very godly na, then you know na yung heart mo ang delight na talaga sa Panginoon. At pangatlo, panghuli, when to follow your heart? When your heart is a good soil. Kapag ka mabuting lupa. Remember yung parable of the sower? Merong 4 na uri ng lupa doon. Yung pang-4 is a good soil. Kapag ka good soil, yung ating puso, tumatanggap ng salita ng Panginoon, pinapamuhay, lumalago, namumunga, then you can follow your heart. Because your heart is following God. And as we close, ngayon po umagang ito, gusto ko iwanan po sa inyo ang Psalm 51 verse 10. Maging panalangin naman ng puso natin ito. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Panalangin po natin yan. Kasi ang puso po natin, kung hindi tayo babahain ng presensya ng Diyos, kakawala ang puso natin at gugustuhin niya na sumunod sa kanyang sarili. Hanggat ang puso hindi sumusunod sa Diyos, dadalhin po tayo nito sa kapahamakan. So, Jesus should be the driver of our hearts. Sabi ko kanina, pag yung driver naligaw, babangga. Jesus should be the driver of our hearts. Our decisions should be based on what Jesus wants. Our life should be towards the path kung saan po tayo dinadala ng atin pong Panginoon. Samahan niyo po ako manalangin. Lord, ngayon pong umagang ito, nagpapasalamat po kami sa inyo. Sa mensahe, alam po namin, Lord, mula po sa inyo ito. Dalangin namin, Lord God, itanim nga po niyo sa puso namin, Lord God, ang pusong banal. Baguhin niyo nga po, Lord, ang puso namin. Ito po yung prayer ni David, Lord. Kaya po siya naging man after God's own heart. Kaya po siya nakasunod sa inyo. Kasi na-recognize niya po na yung puso niya ay corrupt. Na ang puso niya ay may sakit. Na-recognize niya, Lord. That's why lumuhod siya at nanalangin.
Create in me a pure heart. Ngayong umaga po, Panginoon, dalhin niyo rin po kami sa ganong uri ng realization na kami po ay lalapit sa iyo at hihiling kami, Panginoon. Ituwid mo po ang puso namin. Create in us a pure heart, O Lord, and renew the right spirit within us. At nawa nga po, Panginoon, as you do so, tulungan niyo po kami na sumamba sa Espiritu at sa katotohanan, sumunod sa inyo pong kalooban, kahit po hindi ito madali. Pero alam namin, Lord, by the power of the Holy Spirit, you will lead us. Thank you, Lord, for this morning. Purihin ang ngalan mo in Jesus' name. Amen. Amen.